mayabang. May ganun, di ba? Eh ano naman, dapat lang sa kanya yun, no? May ganun ba? Ang taray pa. Kasalanan na nga natin. Huwag ganun. Pag nagkasala tayo, maging humble naman tayo, aminin natin sa sarili, nagkasala tayo, at i-prepare natin yung sarili natin na, ayun, yun, mali tayo. At kapag nagkamali, be open tayo na magbago. Diba? Hindi lang aminin natin mali talaga tayo. Pagbabago rin tayo. And yung pagbabago natin, kapag talagang inamin natin nagkasala tayo, hindi yan darating na dahil, ayun nga, inamin ko ng makasalanan ako, magbabago na tayo kaagad. Hindi ganun yung kadali, di ba? Hindi siya ganun kadali. Kailangan talaga natin ng grace of God. Ipagdasal natin yan, nabaguhin tayo. Huwag tayong laging magre-reklamo sa mga taong laging nakasimangot, laging galit. Eh baka tayo ganun din eh. Ipag-pray. Pagdasal, hindi natin kaya magbago ng mag-isa. Pangatlo, renounce sin. Ito yung medyo mabigat-bigat na. Actively turn away from sin and decide not to do it again. Tayo yung ano eh. Alam nyo ba, di ba, kapag tayo sinungaling, for example, nagsinungaling tayo, yung sinungaling na kwento mo sa kaibigan mo, syempre, kahiyaan na yon. Kahiyaan na yun, nagsinungaling ka na. Yung halimbawa na lang, very common, umutang ka, babayaran mo, sabi mo, katapusan sa sweldo mo. Eh, syempre, medyo, alam mo na, kagipitan talaga. Alam naman natin yung buhay sa Dubai, talagang, parang kahit gano'ng kalaki ang sweldo mo, ay talagang kulang pa rin. Ayun na, sinilan tayo na. Ang dami ng rason kung bakit hindi tayo makakabayad, kasi may emergency, may ganun-ganon. Yung magtatahi pa tayo ng, Diyos ko naman, huwag naman gagamitin yung mga istorya na may sakit yung anak, may ganun-ganon. Diba? Kasi, once na nagsinungaling ka, kailangan i-sustain mo yung pagsisinungaling na yun eh. Hindi na magiging makatotohanan yung istorya mo. Para lang paniwalaan ka, para lang matakpan yung kasalanan, kailangan continuous mo na yun. Ganun kasi tayo minsan eh. Kailangan, kapag tayo nagsisi, i-renounce na yung sin. Renouncing siya yung hindi mo na uli gagawin. Kahit yan pa yung favorite sin mo, ang pag-chismis. Diba tayo, nagsisharing-sharing tayo dito after ng toka. Diba? Baka naman pagkatapos yung sharing dito, sharing nyo dito sa labas, ha? Diba? Hindi dapat ganoon. Walang chismisan. Kaya minsan yung hindi na nagtitiwala yung mga kapwa-sisters natin dahil, paano nalaman ng kabila na gano'n yung kinento ko doon sa grupo? Sino nag-split sa group ninyo? Diba? Parang hindi naman mawala yung tiwala ng bawat isa. Talikuran na yung mga chismis, ako numero uno rin akong laitera, pero time na ako ngayon. Diba? Lalo na, ayan, si Wilams, ano yan? Witness yun sa simbahan. Diyos ko naman, nasa simbahan ka, talagang marami ka makitang tukso. Pero, hindi na sinasarili ko na lang. Kasi napaprocess sa isip, lalabas sa bibig eh. Eh, huwag yun ang i-process sa isip. Pagkatapos talikuran, ang problema tuloy, ang ating mga kasalanan, ask God's forgiveness. Dapat maniwala tayong papatawarin tayo ng Panginoon kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya. Basahin natin ang 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 9. But if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing. Naniniwala ba kayo doon? How often do we confess? Sa simbahan. Once every 6 months? Sino? Once a year. Once a year. Nahihiya pa kayo ha? Buti nga hindi nyo kilala yung mga pare. Paano naman kami? Face-to-face pa yun. Kaya pag nakikita ko na sila, nasasalmong sa sacristy, parang,
nahihiya na akong tumingin kasi natatandaan kaya natin ni Father yung sinabi kong kasalanan ko sa kanya. Kaya lang, pinakamahirap na desisyon talaga ang sabihin yung kasalanan natin. Diba? Yung pag-amin nga lang na mali lalo na yung mabibigat, parang kailangan ko ba talagang sabihin to? Parang hindi ko talaga kaya. Parang, example na lang sa family. Kapag ikaw, tayo muna as anak, kapag tayo nagkasala, halimbawa na nag-aaral pa tayo, di ba? Kapag meron tayong failing grades, kapag meron tayong nagawang kalokohan sa school, pag nag-gastos natin yung tuition fee, di ba ang hirap kayang aminin kaagad sa nanay or sa tatay yun? Diyos ko naman. Depende na lang kung gaano ka-violente yung magulang natin. Alam mo na yung punishment. Minsan, hindi naman kaagad natin yung i-confess eh. Yung parang, timing ka, maglilinis ka ng buong bahay, para lang sabihin lang natin kung masipag kayo, parang pababa yung sentensya ko neto kapag nalinis ko yung bahay. Parang gano'n, ikaw na magluluto, mamamalansya, lahat na. Pero hindi mo pa rin nasasabi. Alam mo sa sarili mo, nagsisisi ka sa ginawa mo, pero hindi ka pa rin nagsasabi sa magulang na, eto may kasalanan ang ginawa. Kasi di ba mahirap talaga. Alam natin may consequences sa lahat ng pagkakamali. So, ganun yun. I-confess natin. Kasi iba yung feeling kapag nagko-confess tayo, yung parang iba yung hangin yung nahihinga mo talaga after confession. Parang ibang relief na bibigay sa atin. Katulad din yan yung story ng, ito, familiar tayo sa prodigal son, di ba? Diba? Yung alibugha sa Tagalog, alibughang anak. Galing naman yun. Alibugha. Actually, hindi ko na alibugha. Prodigal son. Yung panahon na yon, hindi talaga dapat hinihingi ng anak ang kayamanan. Or else, parang considered niya na, parang sinabihan niya ng tatay niya, mamatay ka na sana. Kasi hanggat hindi namamatay ang magulang, hindi mo matatanggap ang inheritance mo eh. Pero siya pinilit niya yung tatay niya, di ba? Kinuha niya talaga. At anong ginawa niya? Nag-good time. Naubos sa good time ang pera. Tapos, nung wala na siyang pera, may pride siya, syempre, hindi mo na siya bumalik. Nagtrabaho siya. Ano naman, saan siya nagtrabaho? Dun sa mga babuyan, di ba? Nagpakain siya ng mga baboy. Na kahit siya, hindi siya nakakakain, pero yung mga baboy may pagkain. So, naingit pa nga siya sa mga baboy na kumakain sila on time. Siya, wala siyang pagkain. That made him decide bumalik sa tatay niya dahil mayaman nga naman sila. Hindi nga siya nag-aalaga ng kung ano-ano, tapos mag-aalaga siya ng baboy, di ba? So, pagkatapos niyang ma-realize na nagkasala siya, bumalik siya sa tatay niya. Nagpa-practice pa nga siya na ganito yung sasabihin niya na hindi siya karapat-dapat. Yung mga ganun kaekan, ganun tayo minsan. Yung nagpapahanap tayo ng lulusot ba muna or mapapagaan. Mapapagaan yung ating, ano yun, tawag doon, yung hatol sa ating kasalanan. Diba? Nag-practice pa siya. Pero, siya, alam naman natin yung ending ng storya, nung nakita sila ng tatay niya, parating pa lang siya, diba? Sinalubong na siya ng tatay niya. Hindi na nga siya nakapagsalita eh, na yung dramang pinapractice niya na hindi ako karapat-dapat na maging anak niyo, pwede na akong maging alipin lang dito sa bahay, gano'n-gano'n. Hindi na siya nabigyan ng chance magsabi. Dahil alam naman ng tatay niya na yung pagbabalik niya, talagang pagbabalik loob na niya, di ba? Tinanggap siya, pinag-party pa nga siya, di ba? So, ganun talaga ang expect natin dapat kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Ganun tayo i-welcome. Ganun tayo i-welcome ni God. Magpa-party din si God para sa atin. Ayun nga. So, dapat tayo nagko-confess at least once a month. Actually, once a year, siguro, ewan ko sa dami ng kasalanan natin. Matandaan lang ba yun? Parang isipin nyo nga, pagkagising nyo wala kayo ng umaga, hanggang makarating kayo dito, nakailang kasalanan na kayo. Baka may nakatabi kayong naamoy nyo, kasalanan na kakabit sa isip nyo. O, diba? Nakailang kasalanan. Pag isang taon nyo pang inipon yan, Diyos ko, apaw na yan. Confess nyo na yan. Kung nahirapan kayong mag-English, Mami, may meron ka
Pilipinong pare, nandiyan pa si Father Icabod. Next. There are specific sins we need to renounce. Ito yung kanina nakita nyo, di ba? Yung sa teaser kanina. Meron tayong tinatawag na venial sins at mortal sins. Ano ba yung mga sins na, eto, sins din to, pero mild lang. Yung mga taong laging naiinis, yung kahit walang bagay, ewan ko ba, ba't may mga taong pinanganak na ganun? Walang kabagay-bagay, parang lagi na lang inis sa mundo. Yung gano'n, di ba? Parang minsan nga mahirap lapitan. Kasi parang di ka pa nagsasalita, nakasingal na. Yung gano'ng klaseng tao ba? Ganun ba kayo? Yung irritated lagi. Diba? Meron naman yung kausap na naman, wala namang pakialam sa'yo. Yung mga ganong klase, mild lang yun. Hindi naman siya ganong sin. Alam nyo lang, nakalagay dito, mild lang yun ha. Pero ang problema nun is, kung kayo ang nagiging cause ng pagkakasala ng kapwa ninyo. Yung nagiging irritable nyo, yung may itatanong kahit sa mga trabaho natin. Kahit sa, lalo na yung mga mababa yung mga ranggo kaysa sa atin, di ba? Mga office boy. Yung nakasinghal ka kagad, yung may itatanong lang sa'yo. Hindi nyo naman alam kung anong effect nun sa tao. Baka siya, mas maganda yung intention niya, eh magkakasala siya dahil sa effect ng pinapakita niya sa kanila. So huwag tayong gano'n, dapat cheerful tayo minsan. Minsan lang. Lagi na nga, sige, dapat lagi. Ang maliliit na bagay, hindi na natin napapansin. But sometimes yan yung nagiging cause kung bakit nagkakasala yung kapwa natin. Dahil sa atin na rin yun. Sa atin, pala tayong pakialam, hindi pa yung counted as kasalanan natin ha. Sa atin, hindi natin kasalanan yun. Ano ba, mainit ulo ko ngayon? Kasalanan nila yun, ba't mainit ulo mo? Diba? Nadamay pa sila. Ito yung mga serious wrongdoings. Check nyo ha, dapat may ano kayo eh. Check nyo kung nasa na yung level ninyo. Ito ba, nagawa ko ba to? Ito, hindi naman. Ano ba yun? Para kang may record ng venial sins, diba? Yung mga light lang, at ito yung grabe na. Yung pag grabe na, parang mas grabe, mas mahirap yung i-confess eh. Kasi talagang, ako na may confess ako dun. Sino ba si Father Matthew yata yun? Parang 3 beses, bago ako lumpas ng confession room, 3 beses niya ako sabi, don't do that again, ha? Pagtayo ko pa lang doon sa confession, don't do that again. Kasi hindi ko na sabihin sa inyo kung ano yung, basta sabi niya, don't do that again. Involvement by a Christian in non-Christian religion. Kayo ba, alam niyo na, sa dinami-dami ng, alam niyo, swerte kayo kung dito kayo kagad napunta sa mga ganitong mga renewal group ba, renewal community. Sa dinami-dami ng naglilipana dyan sa tabi-tabi, marami talaga. Kahit ako minsan, pati ako nire-recruit pa nila na i-invite kayo kunyari. Kasi parang mas nakakagana yun eh. Hindi masyadong boring, hindi kayo masyadong makikinig. Kasi mas marami silang fellowship, kantahan, o di ba mas masaya yun? Kasi tayo minsan, 6 days tayo magtatrabaho, yung pang 7 days natin, mas gusto natin na minsan, yung happy-happy ba? Excuse ha. Thank you. Eto, ewan ko naman kung narinig niyo na to, pero yung iba dito narinig ko na. Alam niyo yung religion na Freemasonry? Diba? Alam niyo siya. I-invite lang nila kayo. Kahit ano yan, wala silang pinipiling religion. Hindi lang sabi Christians or ano, walang ano yan. Kahit anong religion yan, pwede kayong mag-join. Kahit sino sinasamba nyo. Walang problema sa kanila yun. Ganyan din, may mga gathering din silang ganito. Freemasonry, yun yung tinatawag nila. Actually, siya yung, kung yung may atheist, di ba yung atheist yung walang Diyos? Dito naman, lahat ng may Diyos, pwede kayong magsama-sama. Kaya lang, pinagbabawal to ng simbahan dahil against our Catholic belief to. Dahil tayo naniniwala, isa lang yung Diyos. Hindi tayo pwedeng makasama na iba yung Diyos na, halimbawa tayo dito, magkakaiba yung Diyos natin, eh di na mag-aaway-aaway tayo neto. Dahil iba-iba yung sasabihin natin sa isang topic, di ba? Dahil iba yung
paniniwala ko as Catholic Christian, iba rin naman yun sa kanya. Hindi naman pwedeng magsama-sama. Dahil yun lang ang belief natin, si Jesus Christ, ang Diyos, di ba? Meron naman itong New Age. Itong karamihan na ito sa India. Yung New Age naman, ito yung naniniwala yung i-align mo yung mind, body, and spirit. Diba? Yung mga ganon, may inner peace kang makukuha sa mga elements. Actually, ang paniniwala nila, si Jesus Christ, na-discover niya yung New Age na yan. Kaya siya nagkaroon ng ganong power. Siyempre naman, hindi naman tayo pwedeng maniwala dahil alam naman natin kung sino si Jesus Christ, di ba? Yung mga, ayun nga, transcendental meditation, mga yoga. Actually, yoga is not, ano talaga ng Catholic eh. Diba? Yung mga inner healing, inner peace. Kasi yan talaga yan, makukuha lang natin yan. By the grace of God eh. Hindi by our own self lang. Eto pa, yung iba siguro na ito nakagawa na sa inyo dati. Ako hindi talaga kasi natatakot ako. Spiritualism and the occult. Witchcraft. Baka kayo, yung sinaktan kayo ng mga asawa ninyo. Naisip nyo ito. Ipakulam din yung mga asawa nyo. Naisip nyo ba yun? Witchcraft, bawal yun ha. Kasama siya sa mortal sin. Ito pa. Papahulaan. Fortune telling. Kung ano yung mangyayari. Actually, meron akong baliw na friend nung dati. Fortune telling, haling na haling din sa fortune telling. Kasi nga hindi pa nagkaka-boyfriend. Pinahulaan kung kailan daw siya magkaka-boyfriend. Hindi naman tumama. Sabi daw September. Hindi siya pa nagdadasal pa daw siya every, ano yun? Hating gabi nung nang huhula. Hindi naman nagka-boyfriend. Wala lang, lokohan lang to eh. Diba? Basta Diyos mo yan. Saka ito pa, yung mga spirit of the glass. Diba? Nakakita ko talaga gumagalaw. Ewan ko nga, bakit gumagalaw yun? Diba? Pero nakakatakot naman yun kung nananahimik na yung kaluluwa, tatawagin nyo pa sa kabilang buhay. Kasi hindi nyo alam kung sino yung natatawag nyo. Pwede kayo yung maka-open ng na bad spirit yung papasok. Diba? May mga nangyayaring ganun. Huwag na yung gagawin. It's not for us to see the future. Kailangan lang natin mag-trust kay God. Kaya, bawal yun. Ito pa medyo mabigat-bigat dito. Reality speaking. Sexual wrongdoing. This includes sexual intercourse outside marriage. Yung mga katulad ko namang dalaga, premarital sex. Kahit po yung masturbation, di ba? It will fall on fornication din. Adultery, active homosexuality. Sa atin ngayon, parang talaga yung mga nasa third sex na, yung mga bading, mga tomboy, talagang nilalaban na nila ng equality. Diba? Parang ang hirap talaga. Hindi naman silang yung mahirap i-accept sa society. Meron talagang mga ganun nila lang, diba? Kaya lang, the point is, kaya naman ang Catholic Church hindi naman against. Accepted naman sila sa simbahan. But the wrongdoings, yung mga maling nangyayari, kapag masyado na silang ayun sinasabi nila, ano ba? Paano yung pagkasabi nila? A woman trapped in a man's body, parang gano'n, di ba? Kayo ba, naniniwala ba kayo doon? Na yung Diyos magkakamali ng likha sa inyo na, ay, babae pala to, nagkamali ako naglagay ng diba? Diba? Paano naman hindi siguro magkakamali ang Diyos na pag nilalang tayong babae tayo. Diba? Pero kung halimbawa ganun talaga, may pusong malambot, yung mga ganung klase, as long as